kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga madungog sa Sunburst Fried Chicken, ground floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Og live kita nga madungog sa RMNDXDR og sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Doon na po tayo Facebook page atong kapihan sa Dipolog. I-like lang ninyo para inyong ma-watch o ma-view ninyo ang ato ang mga kumplito nga edition, previous edition sa atong kapihan sa Dipolog, like what former Congressman Roselier Matoy Barinaga did, no? Nga iyang gilike ang kapihan sa Dipolog nga webpage sa Facebook para malantaw na dayon niya, iyan na dayong ma-recover ang mga daghang mga edition sa atong kapihan sa Dipolog. So, mao na atong buhaton sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga fans all over the world sa kapihan sa Dipolog. Daghan kayong salamat, pinagi sa ato ang mga technical crew diri nga mo'y nagdala sa atong kapihan sa Dipolog, dili ta katingog o wala sila, dili po ta makita o wala po sila. So, thank you so much. Ngadto kang Tax Ilumba nga mo'y nagdala sa ato ang airtime sa kapihan sa Dipolog, pinaagi sa kahimanan sa RMNDXDR og si Danny Luod dito sa istasyon. Salamat kay Danny. Bisan pag dili ka makita diri kauban namo kada Domingo, pero kanunay importante ang imong role sa atong kapihan sa Dipolog. Thank you so much, no? Tuwa sa istasyon sa RMNDXDR si Danny Luod. Sa ngalan ng sa atong station manager nga sigurang galagari si Mr. Richard Villaronte kay tuas Bukidnon Marites Dipolog. And then thank you so much sa atong IT director sa atong kapihan sa Dipolog, si Silbert Adriatico Donduyano. Siguro once in a while inig-introduce na ko ninyong duha, ipan po di mo ang kamera diha sa inyong duha para ma-monitor gyud nga kamong duha na adjud live gyud dire sa atong bias. Para sa itong kapihan sa Dipolog, really, kay curious man po na nga to ang mga listeners at mga viewers, no? So, mabi na nga, siyatan na lang yung tamusigi, apil mas documentation kay, mulantaw man po na sa inyong pagkapugi. Mo rin sila gadala sa kapihan sa Dipolog. Oh, di ba? Okay, so thank you so much, no? And then, atong gihulat ang atong mga kauban nga mga panelists karong buntaga, sama kang Mr. Alfonso Roda nga ato ang manager sa Philippine Information Agency dinhi sa Zamboanga del Norte, kay namurag nagawas na to siya dito sa dakong balay, dakong puti nga balay, dayon murag basin on the way na to siya diri, napunta nga kaming na si Punsing Roda. And then si Julius Salaveria ang atong Trade and Industry specialist sa Department of Trade and Industry nga bago natong kauban nga panelist diri sa atong kapihan sa Dipolog tuwa karon sa Manila, kay matud pa niya excuse siya karong Domingo kay moapil siya dito salom-salom sa baha sa Manila ingon siya. So mato gadala dagway to siya mag scuba diving dagway to siya sa Manila, no? Anyways, i-text daw niya iyang questions later, inigabot na kay mag-monitor maputo siya sa internet ang iyang questions, iyang text ra niya daw later o maabot natong mga guests karong buntaga. Present via satellite, absent physically. And then ang ato ang kauban diri nga ni absent pod last Sunday kay nanghipos dito sa mga kuryente sa Pinyan, kay taga Sanico man pud ni siya, double body man ni siya, si Paul James Hocolan kauban na nato diri. Si Edgar Surunda namurag na malansya pa to. Namunit o Ferncy or namalansya matod pang Helen iya ang pinangga nga kapikas, no? So Edgar Soronda humani po malansa, humani mo pamunit o Ferncy matod pa ni Paul James, dali na diri sa atong kapihan sa Dipolog. And then malibakan asus na naram si Edgar pastilan. Salamat kay wakadungog kay nagmobiling. Ay salamat, walay tog anay ha. Piait mas day. Walay tog anay, piait mas day. Dayon. Si Konsehal Ruben Ligorio murag naligo na to dayon on the way na to dire padulong to dire kay inigabot ra ba ato manudlay ra ba to siya. So regards also to Ma'am Fe Ligorio, kang Russell, kang Attorney Paul Ligorio. Si board member Ronelio Boyli, coming po to siya, matud pa niya human daw sa iyang tennis, no? Padulong na daw to siya dire. So hopefully maabot po to sila dire aron mabibo pud kita sa tong discussion karong buntaga. Ang atong mga bisita karong buntaga sama sa atong pag-plug nato sa radio o sa atong Facebook page
silang Vice Governor Senen Alvis Angeles, ang atong presiding officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Hopefully, he will be around. And also, Board Member Julius Napigkit, Speaker Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. While si Board Member Crisologo de Sierdo, ni-big off siya karong buntag kay doon na siya urgent nga appointment, no? So ato na lang tong sabton kay urgent man jud and very important iyang appointment. So hopefully ang atong gi-mention nga si Vice Governor Senen Angeles o si Board Member Julius Napigkit will make it in this morning's forum sa atong kapihan sa Dipolog. Kay maghisgot kita sa ato ang problema sa nasod, controversial issue, kabahin na ni Janet Napoles, ang matud pa nila ang pinakadako nga buaya sa tibuok Pilipinas, 10 billion pesos nga pork barrel scam. Si Janet na pulis na jud, no, dakpan man, so na pulis, dako pa siyang lulong. So and it's a lady at that, no. So ato ni hisgutan bimo kaini kay naampoy ato adiring instant guest nga former congressman, convertible man ni siya. Yes, so karon ato para, don't worry, kay hot seat ni siya podron. And then ang Freedom of Information Bill nga nakaungong karon sa Kongreso, in the lower house and in the upper house, no, sa ato ang Senado. So ato ning i-discuss para sa kasayuran sa atong mga katawhan kay pinaagi sa ato ang discussion kapihan sa Dipolog, maka-impart po ta, maka-instill po ta mga ideas, mga information alang sa ato mga katawan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, duha ka dakbayan sa Dipolog og dapitan. So mayon po ko, ayha na ko i-turn over na ko microphone karong butaga. Salamat sa Cebu Pacific. Kay sa ikaduhang gayon, the first time gilibre mi og round trip ticket Davao, no, Dipolog. Kay sponsor po to sa Department of Tourism of Cebu Pacific. Isuro-isuro mi dito sa Davao last month. Agsa naging gabi, agsa Friday evening, doon naman ko'y kuan ang Cebu Pacific, doon sila ipakulo ba? Juan de la Cruz, 141 backpacker challenge, no. It is composed of teams from different college students all over the Philippines. So kwanto siya? 7 challenges, 6 destinations, 5 teams, no. Dunay team gikan sa Davao, dunay team gikan sa Liman University, dunay team gikan sa De La Salle, dunay team gikan sa Manila. So basta 5 teams to sila. Then part of the challenge was here in Dipolog City, sardines making. Moto, then invite me dito sa taga Cebu Pacific kay na naman mi dito sa ilaang Kudigo Pinal, among mga ngalan, no? So invite me dito to be present and witness the event para additional po nila plugging. So ni adto mi pila may sugilano dito mi. Unya kay pagingon nga any volunteer for the media sardines making. O kaming Rosemary nga nagtapad di gara-gara man mi og isa sa among kamot. Pagod mi kalibutan unsaon paggamag sardines. Mayro guta mo kaon anang sardines, kanang bottled sardines. Og si Pinky Rabino, ang Assistant City Information Officer sa Dipolog, o ingon man si Iba Mustaril. Sila pong duha. Si Sir Ayan Amatong, ni isa siyang kamot, pero ulahin naman siya. Unya, upat na may gikinahanglan, so wala siya outvoted. So kaming upat, moto, after the challenge sa mga college students nga sila gi official nga mga participants atong 141 backpack challenge backpacker challenge sa Cebu Pacific o Department of Tourism. Kami na dayon mo'y na-appeal dito sa contest. So nagsuot mi time constraint po, no, time pressured. Nagsuot mi sa kanang sa buhok ba, dayon hairnet, and then the mask, no, facial mask, and then the apron. Wala na mi nag-boots kay dugay mag sinuotay og boots. So nang hinaw sa gloves, wala kay maghimo mag sardinas, so mag-gloves day ka. So nang hinaw sa kamot, and then mo na dito go. Sus paspas mi dong Rosemary, bali na mo pangulipad sa kanini abi taong tuloy. Open without kay na may ipon man nimo dito og pila ka buok tong klabo ibutang, pila tong black pepper, pila ka buok slice nga
pickle, pila ka buok slice nga carrots, ana ba? So, og kuan ka disqualified man ka. So, pila may sugilano nakadaog mi dong rosemary. Og amo ang premyo round trip ticket to Cebu. Oh, without any dates, no? So, thank you so much sa Cebu Pacific. Okay. Pohon, malingi ho. And then, moto, so, ha? Dili transferable. So, I'm sorry, dili transferable. Okay, so thank you so much, no, sa ni Ma'am Mary June Buganti, ang Regional Director sa Department of Tourism based in Zamboanga City. Salamat kayo. Usab kang Honorable Mayor Evelyn T. Uy, nga co-sponsor sa Maong Kalihukan, ang City Government of Dipolog o Provincial Government of Zamboanga del Norte si Governor Roberto Y. Oy nga ni co-sponsor usab sa Maong Kalihukan, no? Tuwa dito si Joshua Bicoy, ang Executive Assistant 4 nga mo'y nagdala sa Provincial Tourism Office karong panahon na. Okay, thank you so much. And then ako i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong mga panelists karong buntaga kay convertible sa nga ato pong guest, no, kay mintras kapaabot kita sa atong mga panelists sa atong mga bisita karong buntaga na inibalibadaan karon duda ko ani. So ato i-acknowledge diri ang paghiabot first and foremost sa gilibak ganina nga wala kadungog, thank God, si Edgar Sorondagar. Good morning. Okay, maningil man ko ron ni Kauman ba? Hibalo man ko. Huwag mo nang itago. Good morning sa itong mga sukiti paminaw, sa itong panaguban sa itong ng kapihan sa Dipolog. Welcome. Good morning o good day, good evening, good afternoon sa tibok kalibutan. Nga nag-monitor pinagi na sa itong live streaming. Pinagi na ni Shelbert Tunduyano sa atong IT. O sa naman minaw sa Tatak RMN Dipolog sa tibok lalawigan o doon kadakbayan sa Dipolog Dapitan. Ang atong panaguban sa Trumanon ng kapihan sa Dipolog diyan nanukad live dari sa Sanders Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Ang ground floor sa Hotel Camila nga nailan na kay sa tanan alang na sa akomodasyon ug lami mga pagkaon Hotel Camila ug Sanders Fried Chicken. Kumsab ang Lels Lending Investor. Ato sang pasalamatan siyempre dungan din sa panaguban ang Pepix Pension House na himutang sa dalang Katipunan ng atong dakbayan sa Dipolog. Pepix Pension House alang sa budgetary o backpackers ng mga travelers o transient ng mga travelers din na sa dakbayan sa Dipolog ang Pepix Pension House. Kung masab atong pasalamatan ang Dipolog Turning Tire Supply pinagi na ni John Rosal, no, ni Junior Rosal ang Turning Tire Supply na nimutang akbang sa Zamboanga del Norte National High School Highway General Luna nitong dakbayan sa Dipolog ayon sa dekalidad Deston, Max Tires ug uban pa na adina og na sila branch ito na sa Highway Minaug ning atong dakbayan sa Dipolog na dito mga ligido sab. Masab ito pasalamatan ang Junbic Tire Care Center sa Quezon Avenue ni atong dakbayan sa Dipolog. Naa sila mga engine oil, lubricants, uban pa mga ligid. Without sila vulcanizing gum, naa sila vulcanizing gum, tire flaps, o mga baterya, 12 to 27 plates. Diya sa Junbic Tire Care. Uban na sa GNB Car Care Tire Supply dito sa Highway Santa Isabel ni atong dakbayan sa Dipolog. Mga po nagpaluyo sa itong panagkuban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Good morning diya ni Vicky o sa iyang kapika si June, no, sa June Big Tire Care Center o GNB Car user yung mansab ni Junior Rosal nga nagpalisong paluban sa tulumanon kapihan sa Dipolog ug ang CL Inn and CL Fast Food alang sa lamian na kayang kahit chinlam na ilang tibok lalawigan. CL Fast Food, labing hamugaway o dako ng restaurant o lami ang mapagkaon na Filipino and Chinese o ang CLN nga nailan na kayo sa accommodation. CLN and CL Fast Food sa Dalan Rizal ni nga itong dakbayan sa Dipolog nagpalayusab sa itong panaguban sa Tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Mga kining pipila kinagpaluyo sa itong Tulumanon kapihan sa Dipolog karong buntaga o atangin ninyo kay nindot ang itong isgudan magpidap-pidap ta karong buntaga ninis itong kapihan sa Dipolog. Good morning and welcome once again. Thank you so much, Edgar. O ingon man ako ihatag ang kahigayunan para mo acknowledge sa atong mga sponsors karong buntaga. Paul James, take it away please. Okay, good morning Dad o good morning sa itong mga suging TV now, Luzon, Visayas o Mindanao o Tibok Kalibutan. Merry Christmas kay Bear na. First day sa Bear. Okay. So ang kapihan sa Dipolog mapasalamaton sa kanunay sa itong kanunay nga nag-suporta sa programa ang kapihan sa Dipolog. Ang Wilson Elite Ferrari Chicken and Hog Bar sa may bypass road sa Dipolog City. Sa damang palit og maligya
baligya sa inyong mga buhing mga baboy, manok, kanding, baka, kabaw sa makatarungan nga presyo. Pwede sila mudawat sa mga orders. Sila na sa lamian kaay nga lechon o ang espesyal nga lechon nga naay manok sa ilalom nini. Ang Wilson Elite Ferraren Chicken and Hagbay gipanugihan kini gidumala ni Mr. Raymond Ferraren. And pwede nyo matawag sa cellphone number 0920-3209-3232 o kabisitahan ang ilang lokasyon sa may Bypass Road, Staka, Dipolog City. Mo ka na Wilson Elite Ferraren Chicken and Hog Buyer. Yung mga salamat ka na kang Janus, sa Janus Marketing. Problema sa inyong mga sakinan, diferensya sa bisarun sa nga brand sa inyong mga sakinan, mga piyasa ni ini. At doon yung ang Janus Marketing kaya nagpanagihan o ginamala ni Honorable Janus Yu nimutang sa may Quezon Avenue, Dipolog City. Pwede tawagan sa telephone number 212-1148 at bang sa may Top Pension. Salamat usab gato na kang Provincial Governor Roberto Y. Uy sa Zamboanga del Norte, ingaman kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy, salamat kayo. Ingaman sab kang Vice Governor and Presiding Officer sa Gudiyang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, Vice Governor Senen O. Angeles. Daghang salamat. Ingaman gato na kang Honorable Julius Napigit, ang atong Speaker Pro Tempore sa Sangguniang Panglungsod sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Salamat usab nga tuna sa Gloria di Dapitan with Fantasyland and the only Disneyland theme park sa Visayas ug Mindanao. Inguman ang Dapitan Aquamarine Park gidumala kini og gipanagyahan ni former Congressman Romeo Nonong Halusos. Salamat usab nga tuna kang former Provincial Governor o Provincial Governor former Attorney Rolando Yebes, kang Attorney Rosalier Parinaga, former Congressman sa 2nd District, Labigan, Zamboanga del Norte, karon kasamtangan nga Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, Dapitan, Dipolog Campus. Metro Shoppers, salamat kayo. Kamaligas lang sa kadiyang mga butang alang sa imong panimalay, opisina o negosyo barato nga presyo sa Rizal Avenue ni Dakbayan sa Dipolog. Bisan doon sa pwede sa personal. Inguman ang itong mga kabaguhan ng mga gadget anada sa may Metro Shoppers. Salamat nga na kang Honorable Horacio Velasco, ang Vice Mayor, Presiding Officer sa Sangguniang Panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog, kang Honorable James P. Berdogis, City Councilor, Majority Floor Leader sa Sangguniang Panglungsod, kang Honorable Ronilo Buili, at Board Member sa 2nd District, Zamboanga del Norte, ingaman panelist sa Kapihan sa Dipolog. Kang panelist sa Kapihan sa Dipolog, salamat nga na kang Honorable Ruben Ligorio, City Councilor, Sangguniang Panglungsod sa Dipolog, kang Sangguniang Panglungsod City Councilor, Honorable Peter Co. Ingaman kang Attorney Kenneth P. Rosal, ang atong Presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter, ingaman legal consultant sa Kapihan sa Dipolog. Sila ang naghatag og suporta sa atong programa matag adlaw nga Domingo nga tahan kina sa Sunburst Fried Chicken aras daw mga nagpaminaw diya sa gawas sa nasod panahon nga muli kamo sa Pilipinas para kamo sa Dipolog. Ayaw kamo kalimot. Hapit din na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camilo 1, General Luna Fontingid sa itong mga provincial capital sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Dep? Thank you so much, Paul James. Atong i-acknowledge siri ang mahiabot sa atong panelists. Ato yun na ang pag-acknowledge ang first come first serve. Unang nahiabot si former Congressman Attorney Rosalier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Salamat dito ang maimbutag sa atong tanan, sa atong mga panelists o katong umalabot nga atong mga guests, no, nga sa ato pa sa in English pa manhim man gyud sila pero they are just on their family way, no. O kanina nag-istorya ta dit may so kay sa ato pa i-post na to daan ug unsa itong subject, no, sa Kapihan, and then I think there were 79, no, who likes our topic, 89. So I think we have to continue on that. Kay murag dunay awareness, no? Kay kita-kita rugod po dayo hinamati di wa po yupan. So at least we know nga there are 89 who will be listening to our discussion. Gani po sa kang programa bitaw ni Tunying Taberna nga paghuman do na kinsa ba ito mo yun? Oo, pila ka percentage, then og dili, pila ka percentage. So at least we'll feel the pulse of the community, no? Di ang atong programa nga giservisyo kanila. Daghang salamat dit. Thank you so much, sir. Diri according sa ato adering kuan sa atong Facebook page sa Kapihan sa Dipolog, last Sunday do na tay 143 viewers sa atong Kapihan sa Dipolog. The other Sunday we have 69 about breastfeeding to the other Sunday, no? So this time around doon na tayo 89 kabuok nga kuan reach, no? Ug sa viewers. Ug patawag kag marcha
pwede na na. I don't think so. Mabuta na panahon na. Okay. And then, we would like to acknowledge the presence of our panelists also sa atong kapiyan sa Dipolog. Bagong nilingkod nga board members sa Segundo Distrito ni Lalawigan, Zamboanga del Norte. Convertible into guests. None other than board member Honorable Ronilio Boyli. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Sa pagapagaw tagi kapis lang ho. Tunghain ko dit kay maulog og dugay-dugay na tungha ta katungha. Ato panikong atong guest kundi pamiliwi na. Kapag abot kay ulahi man, mo pag-abot sa delete. May buntag sa tigpaminaw hinatunta nga maabot ang atong mga guest kay murag maay-maay po ning isgutana nato ron. Kay bahin man ni sa PDAF. Amot og mga isgutan po ni si Napolis. Kay tanaw na ko, murag familiar ka na itong naong ni Napolis. Murag daghang maging Napolis di dagba sa atuang lugar siguro. Murag si Edith po tanaw, no? Excuse me. So, mga igala, inautunta na, mintas di mo abot tong atong mga bisita. Hinahinay ang tag mag tuki ani among ourselves para discussion. Mintas wapos lang mga bot. Okay, thank you so much, Board Member Boyli. First and foremost, before we will proceed with our discussion, I would like to acknowledge atong mga amiga nga mga gwapa nga daduri sa Sunburst Fried Chicken nga namahaw karong buntaga, si Ma'am Christine o si Ma'am Letty. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Tuwa dito atong mga fans na po sila. Paligyan na sila para mamati. Namati na sila sa atong discussion karong buntaga mo na nga. Uyon ba ni sila nga scrap ang atong pork barrel sa atong mga legislators? Dayon, what do they think of the Freedom of Information Bill, no? Nga nakaungong sa Congress. So, convertible into guests ang atong panelists karong buntaga. Dahil nitudlo nga nanulod diri sa pikas. Okay, so shoot, no? We will make former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga as guest nato, instant guest karong buntaga, and we will go direct to the point. Sir, inom pa siya kape kay nanguan siya nanukad. Okay, sir. Okay. As the former Congressman of the 2nd District of Zamboanga del Norte for 3 terms, di ba? Yeah. You have how much ang pork barrel? 70 million 70 per million year. per year. Okay. So 70 million per year. Times 9. Times 9. Okay, that is how much roughly bulokog math. Okay. Dayon, kanay mong 70 million per year allocated for different projects in the second district of Zamboanga del Norte. The people would like to know, sa imong panahon nga kongresista pa ka, dunay by nakabantay ba ka during dapita nga dunay mga fake or bogus nga mga non-governmental organizations nga nakakuha og pundo gikan sa pork barrel sa mga legislators? But before you will answer that question, please allow me to acknowledge sa the presence of our another panelist nga gikan pataw ni naligo og nanudlay. So si Konsehal Ruben Ligorio, good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Salamat dit, libak sa tubangan, may buntag sa atong mga tigpaminaw sa all over the world. Hello! Sa akong kumpare, si Congressman Matoy Barinaga, kang board member kumpare Boyli. Napagaw ko na siya, pero agay pinag-duty sa ato na sa kabarangayan yun, pag-duty. Muna siya ay karoon mo, ninyo bonito sa guliang panglawigan. Yeah. Muna yung ginaw na ko. Ganun ninyo bonito, lambot lang. Salamat sa inyong pag-uban ka lang mo mga higala sa sunod sa luka oras, no? Unta, magpalayo ng atong pakiguban, aron atong habawa ng mga isyo. Ang nagbagang mga isyo karong panahon na. Salamat din. Thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Tulo na sila kabuok instant guests. Convertible Kaya karong nakayo mo buntaga. tikulit nga manigil niya ko sa mga kumpare kang Boyle, kang Lisierlo, kang Antonio Lisierlo, board member, kang board member Saliba, o kang board member Julius na Pigget.
maningil ko. Abot lang ka, di lang ko hingalong ano maningil, pero maningil ko, kaya ako ang ibalon sa Manila. Okay. Minpras, maningil kanila, maningil pod minimo. Kay ikaw man pod maoy mudawat anang imong itingil nila tanan, okay? So, back to our discussion, pangutana nato to recap, atong pangutana kang former Congressman Roselier Matoy Barinaga, sa iyang panahon 9 years nga congressman siya si kan District of Zamboanga del Norte, 70 million per year ang pork barrel allocated per congressman. Sa iyang panahon, doon na ba siya namatikdan, doon na ba siya kasayuran, nga doon ay existing na daan ng naang gingon nila nga bogus nga mga NGOs nga nakakuha tipik or part or full sa budget anang pork barrel PDAF, no? Sa mga kongresista o sa senador. Sir, what can you say about it? Yeah, before I answer on that, it's not really actually 9 years, no? Kay you assume June, so sa to pa, 1/2 na lang, 1998. So 8.5 years. And then, on the last term pod, up to July, so sa to pa, another hapon, no? So, okay. What I can remember is, murag, sa ako lang, no? I can only speak for myself. Murag, wa man to'y NGO tingali Yes, sir. sa ato. What a NGO. I cannot remember og ato ba pong na course through the NGO. The most I can remember is that wa man tayong dawat ni usa ka dako anak kay diretso man na sa mga implementing agencies. So if you talk about farm to market road, it goes to the DPWH, no? And if you talk about kaning financial assistance to local government, it will go to the local government. Medicine to the DOH of Tanan. So I cannot remember dito doon na ba sa NGO as far as District 2 is concerned during my watch. Okay, sir. I'm asking this question because nabasa na to in the news lately nga dunay Zanac Rubber Association. Zanac Rubber Foundation. Yeah. So Zanac means Zamboanga del Norte Agricultural College. Nga gipunduhan og salapi gikan sa PDAF nilang naaga dito gi-mention silang Senator Enrile, no? If I'm not mistaken. So that was in 2007 to 2010. During that time, wa jud ka nakadungog pud ana na sir kay Zanac is in Zamboanga del Norte. Yeah, that's District 3, no? But then ikadua, I cannot remember sa kwan. Okay, 2007. That is my ending of my term na. So I cannot remember, no? Sa kwan. Yeah. Sa labot mo, padayon sa atong discussion bayan ng PDAP. Layo ng utang na mga ito nga ipapakutan na gila sa atong kapiyan sa Dipolog. Kung ang ay budget nga doon ay PDAF ang mga congressmen. O contrary to that, sa maling PDAP, sumala sa kipangyayo sa mga nagmarch sa Manila kung nga illegal, immoral, kining pork barrel, ato na dito. Unsa magyud ang pork barrel? Is it illegal per se or unsa? Mula yung pangutana sa mga katawan, gugot lang ewa ang garon. Yaman si Congressman Barinaga, naagi mo na sa Congressman sa atong Kongreso, o admittedly naamon po yung pork barrel sa inyong panahon, atong pangutanon po siya kung unsa magiling pork barrel. Is it illegal per se or what? Okay, Congressman Barinaga, please. Okay, dahil salamat pre. Kining PDAP, no, when I assume 1998 na siya, no. And then as far as I can remember ang history sa PDAP, it used to be kining countrywide development fund, no. This was during the time ni President Cory Aquino. Ang purpose ini primero was only for Mindanao Solons. Mindanao congressman lang kay nakita nga ang Mindanao was kining medyo dihado sa mga funding mo tong nagihatag sa mga congressman. Dayon ang taga Visayas ug Luzon pagkadugay ang hangyo pod. Now, ang PDAP more or less equalizer, no? Ang tanang mga congressman tagaan ilang allocation kay og wala pod kuno matud pa nila og layo ka sa luwag wag yo kay makuha. Then mostly mga Mindanao lawmakers di man gyud kay duol whoever is in power in Malacañang, we are quite that far, no, distance ta dili man ta tendi po ta mga sip-sip. So
o mahulog nga diha do tatong sa dool nila kay tagaan gyud mga dako kayong mga proyekto. Pero po tara pre, nga naman ko nga naamay pork barrel o PDAF ang mga congressman, nga dinay mo lang trabaho ang pag implement sa project. Ingin nyo lang daw, o malang pagbanday sa mga balaod. In like man din ng mga konsihal ko, no? Sa Dipolog, wala, o sa Forbimber, ang pagtrabaho, para malang pagamas mga ordinansa, para kayuhan sa silid o sa palalawigan. So, gano'n mo lang may PDAP ko, no? Nga, lima yung trabaho man ko na sa executive branch, di man sa legislative. That's correct pre. We will not debate on that kay ang mga senador o congressman actually lawmaking review ng ila. They do not go into the implementation of projects that is executive. Pero nahulog na kay nabutang naman na nila dayon nakuan po nato pre. I mean, I'm not in favor of PDAP, no. Neither do I criticize the PDAP. Kay ultimately it depends on the person on how he uses the PDAP, di ba? Okay. Ayun na to kwenta on the economic side. For one to put 70 million in your district, economically that is helpful. Why? Because you know the variable of peso. It makahatag ng employment, dan ng mga tindahan nga constructions, doon na po sila yung mga income. It's that way how you play with it, no? Pero on the other hand, mura doon ay perception that the PDAP is misused. Mo na tingali din ang nakaporke, no? So mo na nga if this is the perception nga ang PDAP is illegal and it is an evil, no? Then there is no reason why you have to maintain on that. That should be abolished. Pero on the perception, no? Pero on the perception. Ay papas. O mo argumento sa mga congressman. Umiyong dali kalamin adto sa agriculture, sa ahensya, adto sa NIDA, adto operasyon sa health, adto sa Department of Health, o sa mga social services, adto sa DSWD, o lamang ko yung mga agencies nga mo handle ining butanga. Kaya kuno, yun nila nga ang pork barrel kuno. That is one way of enticing or ligi kuno mawidol gid kuno ang mga congressman to sila pa to commit some illegal transactions out of that. Mo di kuno na hinungdan nga ang ato kunong ekonomiya karon lapitan gumikan ning pagpungurakot sa mga ubang mga congressman ining PDAP. Okay pre. Tunod na. But the 70 million is over and above what is being allocated to your district and to the province, no? Palangitan kita karon. I always attend on the committee, especially in the appropriation. Pag abot na galing sa allocation sa education, no? Gi-itemize mo na. Ako din tanawon. Ug pila man out of the allocation of sa education, how much is given to district 2? Pila po nakuha sa uban? Tanaw na ako nga doon ay distrito po, parero po kadako sa atong distrito, then dako nakuha just because they are in Luzon or they are near to the powers that be. Ako din nun ang chairman. Ako nga, Mr. Chairman, we say that this district is getting more than my district. No? It cannot be. Doon mo din supakon. Kung dili na ni mo buhaton, madihado ka. No? Now, okay. Muna nga, this is over and above. Pero kanay mo suggestion, that is very good. That is very good. Kaya actually, pre, ang kanayang tang pag-allocate sa mga funding, no? Doon naman ay plano. First is the Barangay Council, Development Council, mitingon man nimo. Then they will identify what projects they are going to have. Okay? Pag humana na, i-forward na sa City Development Council consolidated. Pag humanta na mo nga okay ni sila, then imo na i-submit ito sa Regional Development Council. From the Regional Development Council, it will go to the NEDA. And then the NEDA will yan ang i-collate na then given to the DBM and then to be submitted as an executive budget. That should be the procedure. Ang problema karon nga ma-identify sa daghang kay kwarta tong gibutang kay nakinahanglan ta. How sure are we nga pagbut sa Regional Development Council ila tong tagaan tanan? Then pagabot po sa NEDA kay layo naman ta dito, gamay na itong makuha. So mo na ang epekto nga sige yung ingon nga ug layo yung ka sa luwag to the powers that be, wag yung kay mahimo. But I'm not justifying the PDAP. This is just a palliative. Pero gusto kita, then let's go to itemized budget. In fact,
we were always advocating for the itemized budget because that is more transparent. Kung sa po ito bag po dayon sa dakong katawhan sa Manila, oh, that is very tedious. You know, you need paperwork, saan kayo. So, sa ato pa, for expediency, ilamsam na lang nimo. Then at the same time, you criticize nga that is a source of graft and corruption. Okay, we'll go transparent, we'll go itemized. Di po kay tapulan po mo sulat. So I think we are very glad nga karon this all came out. So the people has to decide once and for all. Let's give a great work to those people. How should itemize the budget para it will become transparent? Dili pa tinapulan. Sa mga argumento ng pagkitapin hanggang sa mga paper, yung ikipipokutan na lingering question. Ang pag-abolis sa PDAP o pork barrel, maka-erase ka na, maka-eradicate ka na sa corruption din sa ato. Kining total eradication. Do not abolish the name only. Sometimes you abolish the name, but you do not abolish the pork. No, you abolish the pork. Okay. Karong bago, the Supreme Court make a decision declaring katong sa kwan nga unconstitutional because it is against the UNCLOS. No, karami tayo mga atong distance sa Spratly. Okay. Unsay suggestion ni Senior Associate Justice Carpio? Og ma-abolish man gali ng pork barrel, you buy kay para defensa, you can buy 40 kinds of kanang RPS Alcaraz, 40 of that. Then you can modernize our AP. That can be put into good use. So, depende rin yun na sa leadership. Kaya if you have to abolish the pork, Congress cannot, the Congress will only act on the executive budget. If the President will not include the pork barrel sa budget, so there's no such thing as pork barrel sa House o sa Senado. Okay, thank you so much, Board Member Boyle. Komentaryo na, ang taong kawatan yun. Diba? Dili, kining sa... In fact, bueno, dito may sa doon namin seminar without sa live, no? Dayon, one of our guest speaker was Justice Brion. Gwapo itong iya, about legal ethics. Impa niya, you know, we cannot talk about legal ethics or whatever on a grown up. It should come from katog yung gamay pagyuta. Now that's where ethics should be taught to us. Mo tukta sa good side sa PDAP. Kaya actually sa akong panahon nga General Manager pa ko sa NICO, recipient man ang sa NICO sa una CDA na Countrywide Development Assistance, dahil na CDF, Countrywide Development Fund, dahil na LD, sa to, Legislative Fund for Countrywide Development, etc. Dahil na himong PDAP. Kuan ba, pork barrel lang ang subusog lang ngalan. Actually, kining pork barrel, pero mo nag-eskwila ta ba? Unaan nag-yutag balon, nuhilak nag-yutag kuhaag balon. Now, sa good side sa PDAP, para atong sa Saniko, nga di good ka-afford bitaw construct og linya pa doon atong mga depressed areas. Mapasuka sa mga barangay. Daghang kay natabang, panahon pa ni Congressman Adasa, napulihan ni Congressman Halosos, dahil dire si Congressman Llorente, Congressman Barinaga, daghang kayong mga linya sa kurente nga na si Congressman Matoy Barinaga nahatag, si Congressman Carloto, mga congressman nga nihatag sa electrification project mo na good side. Now, ang bad side, para aning kang napulis na strategy sa pagkawat. Kay magbalik ko na ko, ang taong kawatan, bisa pag nagsutana kung sa kawatan, yun na. In other words, abolishing the pork barrel is not really the answer. Not necessarily abolishing totally. Ang sistema mo ay usbon, meaning pag-check ba? Pag-check. Karon mo ramang paturaga sa bitaw, na 70 million. Wala na stricto bitaw pag-monitor sa giunsa ng 70 million. Because it's used for politics. Di ba na ng 70 million? Pila naman na sakong bugas, ihatag na to sa kini nga to kung politika sa Pilipinas. We have to admit it, ang atong culture bitaw, sa konsyals barangay, mangayo magginagtambal para magdaot, mangayo og pamiliti pagbisita sa mga kaubanan nga nga priso, etc. Ang mga sobre. Kisa pa may duulo na nila. Ito pa, ang nagkapakulap sa mga politiko, kinil po mga tao. Dili. Kaya nga Wala ko ang attitude sa tao. Sa may mangayo, pasa. Nga mangayo man sila, tanan-tanan.
sa mga politiko, ang kanang politiko igor magadawat og sweldo. Di lang Pre. sweeping pre. Ang politiko mangayo, mungurakot lang siya utubag sa mga pangayo, mayangongo sa mga katawan. Really, sweeping accusation na. Make the politician corrupt. Pre, okay ba na? Yes, sir. Pero, we cannot solve it overnight, no? Sa ato pa, nga naman mga tao-taon, mga magmedisina, mga transportation, o doon magdaot, because of our economic condition. Ato, among tanahon, ako, I'm teaching on labor, I was the chairman on labor, Committee on Labor, makalilisang pre nga atong underemployment o unemployment. So, ang mga tao-taon, wag yun na ikwarta. So, unsa man, busa masulog yun sa mga tao, labi sa mga barangay. Pag ato nato do, kandidato, o padagon mi, anytime, sa gabi, sa gatanday mi sa mga sawa mo, balo, kaya mo hatag mi nyo kan, babutuhin lang mi, di ba? So, the moment nga, doon na taon sila nakinanglan, they have to go to their elected official because of that, no? And then, kinsa manggoy the most kinsa manggoy the most charitable, is the elected officials. Bisan pag tahik na siya, o doon na siya kami pagkakurakot, pero andam tagana na siya nga anytime, muhatag yun na siya. You go to ordinary persons, no? Oh. Asa man na, yan Pero we ba? cannot justify nga ina lang act. Wala na nag-Robin Hood nga mga watch mga dato ihatag pobre. Wala man na. Wa matay Robin Hood. O doon na bagoy dato diri nga private person nga muhatag. Pero politiko taon, Sa may charitable. barangay councilor, pila resweldo. Ha? Pila resweldo. Dahil mo ay Kapitan Bireno sa kuan. Kasi, I would like to throw back this question. There is atong duha ka buok nga sitting nga legislators, no? As councilor of Dipolog City, as board member of the province. Okay. Are you for the scrapping, abolition of the pork barrel? Kay, if we will correlate that situation ni ni Congressman Matoy Barinaga, ikaw, board member Lee, as board member of 2nd District na kay PIF. Wala pa. Okay. So, pero kaya naman na siya allocation gyud. Appeal man na sa budget. Let's face it. Okay, appeal na sa budget. And then ikaw, Councilor Ruben Ligorio, naapod ni siya sa konseho, no? Naapod mo sa inyong council nga mao na inyo pong allocation po ninyo. Let's admit it. So, under these circumstances, are you for the abolition of this quote-unquote pork barrel? In your kuan ha, sa inyong situation ha, as board member ikaw o ikaw po councilor. We will go first with board member Boyli. Oh, sagwa pa ko ka tanaw ang unsa man na pero depende sa balik ko na ko dit ang sistema. Meaning hay mangunang nay tagao nay kwarta. Bahala usaon nimo na kaysa ingog unsa may imong mga project nga tagaan butang na to kwarta. Kana mo'y attitude nga usbo na to. Di ba? Yeah. Mangunang Besides the attitude, ningon man ko si Pinoy, i-abolish na ang pork barrel. Are you for the abolition of pork barrel? Kay maigo man mo as board member, kay naman mo PIF, as councilor po siya, are you for the abolition dili, of di ba pork mo barrel? mag-compare ang pork barrel si Senador Congressman sa board og sa General kay Gagmay ra kay ug sa buling Prasco Kunas Community nga namo. Ug sa senador ug sa congressman. I-abolish na to na kung naay mga napulis nga inaana ang mga napulis. Naida duha ka congressman nga istorya nako nga Brad nato. Yun lang nga dili na gay kana rang napulisa daghang kayong napulis. Daghang napulis kana lay nasakpan. Kana lay nasakpan. Pero daghang napulis kuno. Let's put it in the proper perspective. PDAP o unsay ngalan sa inyo? PIF. PIF. Doon na menu. Tagaan ka, doon na kay lamsam nga at your identification. It doesn't mean you can add one. Pwede nimo na. There is a menu. For instance, sa hard, no? Pag hard ana, unsa lay Hard dapat nimo. projects, like Farm to soft market projects. road, inanatanan. Dili na bisag unsa. Pag abot sa soap, napunay gilista og asar po kataman, no? Pwede ang usana is yung financial assistance sa local government. Tanang mo pwede na. Paghatag nimo na, wala mo kay labot kay adto naman na sa local government, no? So we have to correct the wrong notion nga bisag unsaon nimo na there is really a menu. Dahusto tong kaingon ni board member Boyli nga you have to identify. Sa ako lang, my experience is
Ako mang pungutan ang yun ang barangay kapitan o kung sa ilang kinahanglan, no? Pag abot sa hard, gani, o gusto lang eskwelahan. Then I told them nga, okay, you have to consult with the principal o kinahanglan bagyo po na kay they are the first person to identify. I mean, narana sa husto nang giingon ni Boyle nga, sa mura ng attitude, if you are going to follow the menu, you are going to follow the procedure, you are going to follow the guidelines, murag, okay ra na gamay. But the moment nga, di na mo na followhon, that's, diyan na din ang problema. Ako lang i-basic example dito, istorya mi ni Congressman, one of the congressman diri sa atong district. Na-charge sa iyang PDAF ni scholarship program. Nawala na. Unang pag-eskwela mga scholars. Sa na. Meaning, balikon ako. Sa attitude na, lahi man ko nang mingog, Konsyal Ligorio, doon na yung 50,000 allocation mo, bahala na ka, ana. That opens room for corruption na. Pero miyog, naman ay kay ayuhunon nga whatever building ba dia, pila mo na, ngayon kag mga 50,000 mo ulis. Okay, pagitaan na ito nagkwarta para na. Kana na. Itemized. Mura ba ginana? Identify. Ginana, depende mo na sa pagtanaw ba kay kanigong pagingog pork barrel negative na dayon. Kanin ko na. Negative good. Ngaran nga pork. Kasi Ngila din ang nahong baboy. Lami o kuno, ngila lami kay kuno. Okay, sa planning ko dit, sa planning, ang pagkakaroon is pyramid from bottoms up. Sa ito pa, ang mo-identify, kining sa ubos. Sa una, before the local government code, inception, it was an inverted pyramid. Ang taas, mo diktar ni mo. Pag yung kita karoon nga, I'll give you a bridge. Tagaan ka bridge. Then, ito ka, Mr. President, we don't have river. Ang President ngayon, okay, the river will come next. No, kita ka. Pero karoon is, more or less, is a pyramid. You ask me, Yes, whether I'm in that was favor not of answered. abolishing Sige, sa go. pork barrel. Kung akong not as a panelist, but ito pa Convertible instant guest. Insipently, ang pork barrel di man immoral, di man illegal. Therefore, I am not in favor of abolishing it. Actually, ang pork barrel na himo lang maot kitanahon sa katawhan because ang mga congressman ni ilang gihimong sumbal na gala sa papanguratot. For example, sa amo, kami mga konsyal na may mura og pork barrel. Pero, ang amo ay identify. Palitan ka na, may ingon ang kapital nga, mangayo sila og ang silya, mangayo og bomba. Kami na mulik, kanang soliciting letter, amo na siya ihatag sa opisina sa mayor. Sila na ito mo process. Bidding na, mula mo katulad, pakumana, ready na ang i-release, tago na mo ang receipt at longgar solicit nga, diyan na, pirmahe. In other words, wala gin kulakot ang naa. Igo naman ka mo identify, karon. Ang higi mo ron sa mga ubanggong mga congressman, nga, pahataka lang, pag-ingon nga na, sige, hatag. Dili mo na pwede. Kaya dili man nila mamonitor ang agi sa asa ginatag. Nakaroon, basta na uban nila ay congressman dire. Pero ang gayang himo na yung project nga ihatag lang. Ako ba ihatag lain? No, it's not. It is not really ang pork barrel is not really illegal. Depende na sa mga congressman nga himo nila nga basis corruption. No, kalang himo ko lang yung abolition of PDAP. Dili man mo itubag sa mga pamutana karon nga bayan ini karon nga corruption. Dili man. Depende naman na sa gipag-implement nila. Now, nganuman yung I'm not in favor of abolition ni PDAP. Katulad sa atong Pilipinas sa system na itong gobyerno dito, ilabi ang political patronage siya, no? Pero tagaan tanan na sa executive ang funding tanan. Nauli mo usahay gul na partisanship, Kalang ba taon mga dilin taon mga partido, natabo nga dili makakwarta, dili makahatag og proyekto.
So, okay na ako. Prangga magasulti ay may favor, okay na. Pero, i-monitor. Kailangan yun i-stricto ang monitoring sa pag-asa paingon ang kwarta sa gikan sa kuan. Dili gumahin mo gani, dili gyud tagaan ang kuan o katungod nga sila gyud mo disburse. So inighata ka na sa kuan, inighata ka na sa pagtaga na project, kailangan monitor gyud nga mao ba ng project ka. Now, you are implying nga karong panahon na gwapo ko ayaw kay walay fill up daga na manglansar. Well, that is also ug mo hitabo ka na watay mahimo na murag kuno na bugong mo lang sa det kay Ako ni amo de usara argument kini amo og kang siya Sige, go ahead video. kay I had on si Edgar o si Di former man ni congressman. amo daw di man ni pork barrel, pork latar taw ni. Agar, kining kandit, no? Ug sa baboy pwede hiwa ra na mo. Ang bok na ila. Kilo ra per kilo. Boy, ang kwanting ngali nga, Yes, sir. bahin sa PDAP o sa CIP ba o PIP ba? PIF. O PIF, mo rin kining, doon na ba ghost projects sa tua? Doon na ba tayo padding of payroll, no? Kaya ba ito mga allocation atong gi-expend nga na ito nakita? Muna ang dautan yun, di ba? O, pero nakita nato nga doon ay nagasto din nakita ra pud nato nabot pud sa katawhan, no? So it means nga beneficial ra pud to. Ang what is really bad is kanang yung ghost payroll, ghost project, anything about ghost, no? Mo gyud na I think is the is the most revolting, no? Pork barrel, mawa man ang kontrobersya gidiretso pa na sa LGU. Gidiretso pa na sa recipient, di na yagi ang mga NGO. Panalitan. Para tulay sa dapdap, idiretso sa LGU dahil Pulangko. O idiretso anang kung saan nga department or agency nga in charge sana. Bahin sa NGO, there are really NGOs who are really very deserving. Nga, honest to goodness yun, no? Napoy ibang mga NGOs nga overnight, nga mo makadaot. Okay. Kining bahin sa NGO, more or less, doon ako experience kayo when we went to United States, no? Under the program sa USAID. So, walay gasto ang syudad ato tanan. Tanan niya mong gi-estudyuhan. At that time, it was a PO, private organization. No? Pag-abot din na, NGO tanan ana. Pero ang konsepto, mao nga, ang kwarta nila, ilang kagulingon. Dili gikan sa gobyerno. Because the government has to business to give to the NGO, otherwise it is, NGO non-government, kung takaan ng kwarta, di ba? So ilag yun na ana. Kaya if nga namang ihatag po man sa NGO nga na may panalitan ka sa agriculture, na may Department of Agriculture, you give it to the implementing agency rather than to the NGO. But there are NGOs, no, as I said, who are really deserving and whom we can really praise. No? Ang nakadaot kay doon na po yung mga ghost NGOs. Okay, thank you so much. Mutingog na gyud si Edgar finally. Edgar, go ahead. Okay, lagi salamat, Pet. Ako lang ni, baliktad na to ang PDAP. Started ka ng CDF, nagsugod mo na panahon ni Presidente Cory Aquino, di ba? CDA, then abot ni Estrada na yung PDAP. Unsa man ni, it's the attitude of the congressman or kulang lapses on security net aning ni ang maong pondo. Kay kung igon man gud nga bisa pag mawala ning PDAP, pork barrel, there are still more funds nga mahatag aning atong mga congressmen nga subject gihapon for corruption. Okay, who will answer that question? Ako Board para Member ako personally sa sistema na. Sa system. So security net kulang. Check and balance. Kining, Yes, sir. ultimately, Sir I think Matoy. it will be directed to the persons, no? To the kay we have the best system. Ang atong mga balaod is a model laws. But when it comes to implementation, lisod yun. No? Lisod, oh. So you need political will, tananing unana, kay we can never invent a system that will be very successful if the one that is implementing is not perfect. So it takes two to tango, in English pa. So you have a good system, and then ang mga tao who are matured enough. Kanibutang, why is democracy successful in other countries? Because of maturity, and second is your economic conditions. People can think of fine things when they are satisfied, but wala yun na sila, then we are reduced into a beast, di ba? Nakinahanglan yung tag basic, magkikaaway yung taana. Pero
medyo doon na tanang mga tao halos doon ay trabaho, no? For granted pananglitan sa ubang countries. When you get old, you don't worry. You're taken care of. Dahil sa ato, pagka senior citizen mo, ang imong taong retirement, kulang pa paibayad sa parmasya o sa doktor. So, sa tambal. Now, can you beat that? Oh. Pero sa ubang countries, that's why we cannot compare. So, ang ato itong how to strive is we should elect people, no, just like you two guys, nga, who will really be thinking what is really beneficial to the country. In relation to that, no, sa tubag ni Edgar, Prangka pagkasulti, dili man gyud balikon ako, dili gyud ang problema na ang PDAP. It's the attitude of the person and then ang kakulangon sa pag-istikto kay pag-implementar sa balaod bahin ng mga korupsyon kay og gi-istikto punta dili man tamo ni kani matawala magsigig pangurakot. Ano man ang sinita mo sa ato diri. Payagan na pulis ka no. Yan kada balugay mo lang mga kompikto. Kaya magwalta niya mo wala sa system sa atong pagkamanan dili gida mo masulbad. Sa mo sa Japan. Sa mo dito sa kuan nga na bikira na dito. Hapon na kumbikto na yon. No? Dili ba na o bagali mo paham? Maghiko pa. Dili sa ato dili klaro lang tayo na. Oh, klaro lang kay nakita nga na existing project, no? Na nakita gid agi klarong proyekto. Wa gyapon. Mo tingog lang gapon sa unsa na mo mangisog lang gyapon nga mo na magkanto. Mo na nakatabo ni kano man kay kita wala tay istrikto na implementasyon sa balaod ngano nga ang mga tao nga kuan dili mapanisan dito. Una yung tabulog at sa tuol punta no. Dili gid ma saliri mo tawala pero usapan ha. Lagayo ba no? Tayo ba mga nabiliyang na discovery panahon paligloria. Unsa tabo ko wa pagapon ng kumbikto. Be unsa man tabulon? Because ang atong balaod huyang daghan balaod pero wala maayong implementasyon o wala ika-implementar gud pag-ayo sa atong katawan. Ulipang gid ang korupsyon. Okay, thank you so much. Edgar, Wala to. yes, In fact, that sa gipamahayag ni Konsehal Ligorio, dunay pagtuon karong bago gikan sa mga lending institution sa gawas nga nagpakita nga ang sistema judicial system sa Pilipinas pinakahinay sa Tibusya. Doon na lang ko kung follow up Congressman. Kaya sa magiging sugod ninyo ang paghatag pagpundo gikan sa PDAP o Port Barrel o CDF gikan sa mga congressman paingon sa mga NGO. Doon ba yung mandato ani nga mohatag gyud ang gobyerno nga to sa mga NGO for a certain project nga namon tay mga departamento pod nga in charge? Yeah, muna yung ko ni point out ganina ang Konsehal Ligorio. Mandato ana. Tinuod na pero wa mo ta kahibalo kay ang kining mura og course to DJ NGO mura og mga senadors man to, no? Usually ang kwan yun nasa senador. Sa mga House of Representative members, murag doon natin aluban pero pipilalan. Kaya di most, dito man yung diretso din sa implementing agency. Kaya mo mong yun ay guidelines. So, kaya po labay kaning mga probinsyanong congressman hadlukan. So, more or less we have to follow. We have not yet learned the subtlety, no, of it. Musa nga murag nakita nato nga sa NGO murag involved ka na ang mga senadors ng tingali, no? If they are involved, ba? Okay, thank you so much, Sir Matoy. Question coming from Silbert. Go ahead. Okay, maing buntag sa tanan. Ang akong pangutanan nakasentro sa principle ba? Kay murag na inconsistency sa principle kung mopaborta sa abolition. Yeah. Kay sa akong nahibawan, ang problema naman sa paggamit, no? Wrong use o di ba ka abuso ba ka? Ako magong nakita, for example, sa kining pagkapulis, dili man solusyon nga abolition ng pagkapulis kung doon ay mga pulis nga abusado. Di ba? Kay kung what na to ang pagkapulis, gumikan sa mga abusado, unsa na malay mo bantay? Di ba? Oh, tuliron lang siguro. Sa nakita, murag ina naghapon sa akong nakita ba nga undangon ang Port Barrel kay daghang mga abuso dili may paggamit. So, in principle, murag inconsistent ba nga kana ra ang hinungdan mo abolition. So, siguro tuliron lang. Nasa paggamit siguro ba ang gobyerno siguro mangitag pamaagi nga matulin na kay mas mayroon puto kay na ay magamit ba sa mga proyekto ang mga kinsa na mga senador, mga congressman, no? So tuliron lang siguro dili gyud ingon wad. Ana ba kay murag mo conflict murag lagi. inconsistent. Wapas tuloy na pre, patuloy na kinahanglan nga ang atong judicial system. I-adjust pala karon sa ombudsman sa Negan Bayan.
Kaya mga tao nakasangkot ka ng mga anomalya, kailangan ginagalion ka na paghuman. Purpose mo, may purpose nga lahi sa ligan bayan. Look, what happened? Yung mga kasulya, mga 10 years na huwag yapon mahuman na ang anuman. Because, ang election system po, wala, di po mayo. Hinay. Wala nga mga kuratot, madigil mahalo. Kakaroon na may mga kuratot. Pagkano, may nakitaan nga, i-audit, o ya, hindi makakuan, hindi makahatag o bayo nga, kung na ang salida sa iyang pagkuan, no? Hindi maka-account. Nga, muna sa ikamuta-muta nga, kami mga gagawin sa una, nga, makatravel galita, no? Bisa gamay kayo, dali nga, you have to account that, you have to liquidate that within 30 days. Pero look, talang nalagong mga tao, nalagong mga congressman, mga gobernador, o sa mga mayor, naghangay mga wala i-liquidate. Ganun wala. Kay, atong kumalaon lagi, wala lagi mayor pag-impulsar. Wala nga, it should not be the pork barrel should not be abolished. Pero antog yung usbon, atong tuliron, atong hanayon, ang atong balaon, unsaon na ito pag-implementar, na kining mga madili ba, ma-prevent yun kini mga corruption nga nahimo sa itong mga opisyalis. Okay, yes sir. Little, before we will go to commercial. Candidate, kaning ako, I'm neither abolition or retention, no? Kay being a former congressman, mingko abolisa, mingko matoy nag-sour graping kay di na sa congressman. Kay mingko abolition, simpa ko na ba congressman pud ko. So both ways. Okay. So pero sako lang, no, kaning mura og ubutang nga natong mga kanibitang mga stricto, no. Tingali usana is insist on the pre-audit of all PDAP projects. Kaya gi-abolish man gud nila ning kwan kining pre-audit, no? Pero doon na kay pre-audit on these cases, tingali ma-prevented or whatever anomalies there may be. Pangungong lang ako dit. Pangungong lang daan. Pangungong lang ako daan pangutana. Kung abolition of PDAP, di man kini mo'y issue. Ang issue is corruption man yun. PDAP is just one of the corruption nga ginimuan, no? So, kung wala o dili na araman gihapon na mahitabo naman gini ang kuan ni usak gihap na so pag eradicate ng corruption. Okay. Okay na kanimo ra kag natunok gar, no? Murag na tunok. Sakit ka agi sa tunok. Wa ni mo nang tunok. So that is the PDAP. Okay. Dayon, ikaduha nga ug nga question is ang pork barrel i-abolish ni Pinoy. Dahil karon naa sa presidente ang tanan nga funding. So dili ba pugka na maghatag og dako kaayo nga question na pod, no, on the matter sa paghandle sa funds sa presidente. Okay? So niya ang ato ang pinasidunggang bisita karong butaga si Vice Governor Senen Alvis Angeles, no? Glad that you can make it, sir. Dili ka, sir. Yan na ka, sir, kay nabibo na kayo mayroong discussion na nag-ilaw na silang lingkuranan. Okay. Okay, so sige, go. Ato na i-acknowledge ang pag-iabot sa ato ang bisita karong butaga ay hata maatos commercial kay ato ning dabo-dabuhag pangutana inigbalik nato. So, sir, we would like to acknowledge the presence of Vice Governor and Presiding Officer of the Sangguniang Palalawigan of Zamboanga del Norte, none other than Vice Governor Senen Alvis Angeles. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag det, no, si ato former congressman si Matoy Barinaga, si board member Lee, si Konsihal Rubel Ligorio ug si Edgar ug sa atong mga katawhan sa Dakbayan sa Dipolog, sa Dapitan ug sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Maayong buntag. Thank you so much. Sir, adto ta sa estasyon para sa ato ang commercial para inigbalik bibo kay ta dili na ta ma-interrupt, no? Kay complete characters na tayo rin, no? Kumbaga sa salida na, natay former congressman, natay vice governor, natay board member, natay city councilor. Na po'y taga-media. Okay? So, ato ta sa commercial. Danny, please, go ahead. Okay? Hindi ko sugot na. Ha? Wala si Danny? Okay, ato lang ni Paul.
Paul, kay wala si Danny. Commercial ta, Paul, kay wala si Danny. And then Edgar, before we'll go back to our discussion. Paul, go ahead. Okay, yes. Salamat kayo sa atong mga break gamay katong paimnon og kape nga atong mga bisita nga mga convertibles o mga regular nga mga host o bisita karong butaga. Ang kapihan sa Dipolog mapasalamaton nga sa atong mga sponsors nga kanunay naghatag og kinabuhi lang sa magpadayon nga ato ang programa matag adlaw nga Domingo nga tanan dinha sa Sunburst Fried Chicken, ground floor sa Hotel Camila 1, General Street in Dakbayan sa Dipolog. Alang sa inyong mga bisita nga gikan sa gawas nga gusto nga mo tagamtam kung unsa ang Dakbayan sa Dipolog, hapit kamo sa Sunburst Fried Chicken, ubos na kini sa Hotel Camila 1, General Street in Dakbayan sa Dipolog at bangyod sa tuang provincial capital. Salamat nga sa Wilson Elite Ferrari Chicken and Hog Bar sa may bypass road sa Dipolog City. Kipanagyahan kini ni Mr. Raymond Ferraren. Pwede tawagan sa telephone number 212-8370 alang sa inyo ang mga orders sa inyo ang kinahanglan sa Wilson Elite Chicken and Hog Bar ning Dakbayan sa Dipolog. Ngadto sab sa Janos Marketing, daghang kayong salamat pinagin ako Honorable Janos Yu sa may Quezon Avenue ng Dakbayan sa Dipolog. Provincial Governor Roberto Y. Uy, daghang kayong salamat sa Zamboanga del Norte, ingamang kang Dipolog City Mayor Evelyn T. Uy, daghang kayong salamat. Ingamang sab sa to ang Vice Governor o Presiding Officer sa Gudang Panluwigan sa Zamboanga del Norte, si Vice Governor Sinin O. Angeles, daghang kayong salamat. Kang Second District Board Member Julius Napigkit, daghang kayong salamat sa iyong pagsuporta sa programa Kapihan sa Dipolog. Ingam masab sa Gloria de Dapitan, ingaman Dapitan Aqua Marine Park, pinagina kang former Congressman Romeo Nonong Halosos, daghang kayong salamat. Kang former Provincial Governor Orlando Yebes, daghang kayong salamat. Kang Dean sa College of Law o former Congressman sa 2nd District sa Lawigan sa Zamboanga del Norte, Dean sa College of Law of Jose Rizal Memorial State University, Dipolog and Dapitan Campus, si Atty. Roselier Barinaga, Metro Shoppers sa may Rizal Avenue. Salamat nga ito na kang City Vice Mayor Honorable Horacio Velasco, Vice Mayor sa Guniang Pangusod sa Dakbayan sa Dipolog. Kang City Councilor Honorable James P. Berdogues, daghang salamat. Kang Honorable Renyo Boy Lee, ang atong Board Member sa 2nd District Lawigan sa Zamboanga del Norte, Honorable Ruben Ligorio, ato ang panelist o konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. Kang City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, Atty. Peter Co, o kang Atty. Kenneth P. Rosal, ang President sa Integrated Bar of the Philippines sa Zamboanga del Norte Chapter of Legal Consultant sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Salamat Paul og ato sang pasalamatan uban ini atong official venue sa Kapihan ang Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila 1 Dalan General Luna ni atong Dakbayan sa Dipolog. Mo official venue sa Kapihan matag alas 9 ngadto sa alas 11 sa Kabuntagon og imasab ang atong IT IT in charge si Silbert sa atong worldwide streaming. Imasab ang Junvic Tire Care Center sa Quezon Avenue ni atong Dakbayan sa Dipolog og dala ang J&B Car Wash and Tire Supply sa Highway Santa Filomena. Si Junior Rosal sa Turning Tire Supply sa Highway General Luna at bang sa Zamboanga International High School o sa iyang branch ito sa Highway Minaog. Ang CL Fast Food o CL Inn Dennis Dakbayan sa Dipolog kanhi Chinlam na ilan na kayo sa atong Dakbayan sa Dipolog o ang Pipix Lodge and Pipix Pension House. Thank you very much. Salamat kayo, Edgar. Balik kita sa ato ang discussion karong butaga sa atong Kapihan sa Dipolog to our public affairs program. Nanukadri Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Kauban na atong mga panelists nga akong ingalan sa unahan, atong mga convertible nga mga guests, former Congressman Atty. Roselier Matoy Barinaga, si Konsehal Ruben Ligorio, Board Member Emilio Boyli nga among gidabu-dabuhag pangutana ganina og ani-ana gayo datong Vice Governor and Presiding Officer Senen Alvis Angeles. Sir, we have been discussing a while ago about the move of our President Noynoy Aquino to abolish PDAF, no? And then as a politician, uyon ba kay ni kay Vice Governor maka o Presiding Officer sa Zamboanga del Norte naaman ning Provincial Identification Fund, which is the local counterpart of PDAF para sa mga congressman o mga senador. Kini silang duha dire, kining board member Boyli o si Konsehal Ruben Ligorio, dili sila uyon nga i-abolish ang PDAF kay dili pod mo dili uyon si Konsehal Ruben Ligorio lagi nga i-abolish ang PDAF kay depende na sa paggamit. Ikaw, board member Boyli, di po ka uyon nga i-abolish ang PDAF. Yes or no? Yes or no? Imurang baruganan. No man siya. Yes or no? Simply yes or no? I-qualify na to.
Politiko man gud siya. Okay. So, Anong guna? Di ba ang akong gisulti ganiha, ang sistema mo'y depektado. pero yes or no? Wala may or. Yes or no? No, si Consiel Ruben Ligorio. Vice Governor Senen Angeles, sir. Go ahead. Kining nang depende yun ni Det, no? Kay di man nato po makalalis nga daghan dako po nagnatabang sa kining pidap sa atong mga katawhan, no? Sa di lang tamo hisgot diri sa atong probinsya or atong distrito, even other areas, no? Nga nara po nakatabang. Siguro isakto ang butong sulti ni Board Member Lee nga ang atong tanawon paagi sa pag-release o paggamit sa maong pundo. Kay whether we like it or not, this is a public fund, no? Kwarta man ni sa katawan. So, ug panalitan og ato ning usik-usikan, ato po ning pataka og hatag. So, useless, no? Dili maayo ang pagpadala. So, para kanako og iisgutan ang PDAP, pwede po i-abolish na to ang PDAP. I-abolish na to ang PDAP, then maghimo og bag-ong paagi, unsaon, pagpaabot sa mga gikinahanglan sa atong mga katawhan. Pinaagi sa ato bang mga congressman, pinaagi sa mga senador, o pinaagi sa atong presidente. Pero pinakamaayo gyud siguro idiretso sa local government ang maong mga pondo para mas naamagod sa frontline ang mga local government officials. Although magkatabang, maka-assist, o maka-identify ang atong mga lawmakers sa atong tagsa-tagsa ka distrito o tagsa-tagsa ka probinsya. Okay, thank you so much, sir. About the LGU, it has been pointed out by Board Member Boy Lee a while ago nga idiretso sa LGU. And then, depende lagi kuno sa paggamit. Okay, so along this line, sir, especially nga daghang kayo na pong mga critics, no, ni Pinoy nga sa ato pa ang pork barrel kay i-abolish ni Pinoy dito na sa executive tanan ang funding. So ang legislators like you, like the congressmen, like the senators, mo legislate na lang sila, mo panday mga balaod. Wala na nila ang gahom nga ma-implementar po mga project sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga baluarte. Kaya wala naman ang PDAF. So are you for it? Actually, kinigong concept ining pork barrel, parehara mo gini sa original nga concept nga kining kwartaha intended yun for development. So, just the same, ang strict implementation yun ini is para sa mga congressmen, mga lawmakers. Ang ila is to identify the project. Identify kung saan yung ilang gustong ipadapat sa mga sa ilang distrito, no? Yung sa mga proyekto nga gikinahanglan sa atong mga katawan sa ilang distrito, mo to ilang i-identify. Not just the same, o i-abolish na to ni natural ang kwarta na pabilin, no? It may be with the executive or with the legislative. The only thing that usbon ini is the paagi sa pag-disburse no nya, no? Kay actually mo magyud ni paagi gyud ining fund nga gi-allocate sa atong gobyerno. Kaya ang atong mga congressman, ang atong mga senador, doon na rin sila allocation, but di man po ni mapunta yung diretso sa kamot sa mga lawmakers, no? Ang buhaton ini is mo identify sa mga projects, no? Ang ato lang naitabuugod karon kay tungod nining paagi, daghan kayong mga unscrupulous nga paagi nga gihimo pod sa ubang mga unscrupulous nga mga tao nga naapod sa atong gobyerno o kini pong uban nga mga pribado nga nakasandig pod sa atong mga ubang mga opisyales. Okay, do you have anything to say, comment or pangutana? Board Member Boyli or si Consiel Ruben Ligorio? Sige, go. Kung ako problema na nga si asa na ihata iritso ba sa mga local government. Sa gayong ako lang posisyon kinahanglan. Maadto madiretso sa local government o ipaagi pag congressman, pareho na gapalit kung dili lagi usbo na to,
ang atong pamaagi sa implementasyon, walay monitoring, ang auditor, ang accountant, unsa diha nga dili mo trabaho ug ang mga korte sa Ganiran Bayan, sa ombudsman, dili nila dalion ang pagkumbikto, dili mga tawana, dili gyapon magsige ni ato wali pagkurian gud di ba manlog ni mga tawana. Magsige ni. Ay bikay Totino frankly, umiyo karon nga hindi sa las local government nagyapon mga politicians, nagyapon magtrabaho ng mga ghost project, nga wala mo ganto, dili gyapon la. Pero nice strong nga pamaagi nga pag-monitor sa mga projects nga og naibikin ikiha na yun dalion ang pagbista kaya matawa na manlok mo na karon sila pulis maabdala lig abot mawaga lang sa Pinoy palima kumbikto na yung mga kaso sa Monaco sa Ligan Bayan karon pagyapon mo malit sige pagyapon ni kay ligot na kang unsadihan na wa pa kumbikto sige pagyapon naapay sa kang Lusada na hungkwapan na nalali si kaso ron wa pa mo man ang iyang gikon ngano man because our judicial system also is wala incompetent. Hoodlums in robes. Yes, Sir Matoy. Katong giingon ni pare Ruben Ustugyo na, no? I mean, that is the sound of an angry citizen, no? On this burning issue, no? Which we believe that it should be resolved. No? Bahin sa PDAP, gusto to atong gipang-ingon. Nga, you know, a public fund must only be used for public purpose. Pero murag dihara sa duha. Nakalimtan og the public fund should be used for public purpose course through public office. Kaning public office may nawala, kaya nato man sa ubang NGO. No? It should be the public office that should implement. Okay. Diri sa ato, okay naman kaya. I remember, si Congressman Dodoy Labad-Labad, we requested him nga magbuhat og covered court sa atong Tenisan. No? Okay siya kaayo. Pero we help him o mahimo ba nga ang tennis court can be recipient. Duro na mong tanawa na. Mong tayo convert into cooperative unsa, di mo gyud mahimo. So, amo na sa kainan nga, di mo gyud tingali mahimo na kung kay madaot po ka. If you give that money to us nga, then it is not for public purpose. No? So, you can see nga, ang recipient o ang congressman can only kani maka-agree sila, I think this anomalies can be prevented. So it's depend na karon no sa implementor o sa mag-implement. Okay, thank you so much on that words of wisdom, Sir Matoy. To Vice Governor Senan Angeles, I would like to ask this question, sir. Kinini ang mga issue of corruption, aning PDAP, nga sinapulis ni surrender, 10 billion pesos involved. Do you think nga somewhere along the line, kinini ang nakaungong nga balaod nun diya sa konsiho, sa Congress nga Freedom of Information Bill, usani sa makatubag sa corruption ani ni ang PDAF kay na may complete nga information even gani dito nakabasa ta kay murag ang chairman ini si Senator Grace Poe Liamansares no chairman on public information nga even kanang sa matters on national security doon na to siya i-declassify ko no nga pwede nga kuan sa mga tao, ma-share sa mga tao except kato nagyo nga kuan nagyo kayo kana na ang dili nagyo pwede kay kanang para sa security nagyo reasons no. So what do you think of this FOI, sir? Kini makatabang mampod pero we cannot say nga this is the only legislation nga mo'y makatabang yun nga ma-curb na to ning corruption kay we have already enough laws na daghan ng balaod na to nga na pasar sa Kongreso. It's a matter of implementation, no? Kay moro man gyapon magsigit ta og pasar og balaod dayon ang implementation dili lang gyapon stricto. So the same thing will happen. Wa gyapon resulta ang atong mga investigasyon, ang atong mga kahiwian sa gobyerno di gyapon masulbar if dili maayo ang pag-implementar sa balaod. Yeah, Sir Matoy. Correctong kang vice that kay. Kung gusto kag information, naman ito anti-graft, no? When you inquire, you write the concerned department, they are supposed to answer within 15 days. No? Otherwise, you can file. Wa mangyapon. Kung dili mo answer, dayon, puta ka ato. I mean, ang freedom of information, ipas ganda na. So, usalis makatabang ko. Dili, kadua, no? Doon na tayo
red tape. Pag-abot din mo dito, doon na kayo buhaton. So, mapta lang siyam-siyam, di na pagyapon. I mean, and yet you have the law. Now, kining freedom of information, beware. Beware. Because there are many versions. Many versions. In fact, nakabasa ko sa kuan, ang gi-propose yun sa press kuan, National Press Club, murag dili mao. They have watered it down. So nakadaot na hinunoon kay there are stringent conditions before you can avail of that. So ato sa kinaon, unsa gyud provision? Because you know the Congress has very have the habit of watering down. Matanaw nila maigo sila, they will water down it also, no? So kining freedom of information out of what is the finished product, no? Pagkakaroon karang giingon sa chairman, mauna, no? Then there are condition nga because of kaning state security na ng mga butangan, no? So wala gyapon. Observation sa Amerika bitaw, ang Amerika is one of the pinaka-free good ang press dito. Pero pag-urang nakumbikto katong sa WikiLeaks. Ang mga leakages. Libre na kaya ang Amerika pero nakumbikto. May tatay mo na awato na to diri sa atuwa siguro. Okay, dako mo tag diferensya board. Kay sa tuwa we always take things for granted, no? O doon na kay batang tagaan mo ang president enough power nga na gamiton mo po ng pamulitika. Mamaya itong tendency God, no? Sa ila dito, wala po politika. The moment nga, the president is given that power, o mahibalaan nga he's using it for political engrandizement, wala, diretso siya. He will be impeached immediately. Nasa ito, dugay man. Pisang ganing kang pagdagan na ito, di ba? Sa ila dito, very loose ka ilang moral, no? Manguyab ka, okay na, wala problema. But the moment you seek for a public position, may balaan ka, gano'n na kayo uyab-uyab, diretso, di na ka mudagan. Di sa ito, si pare, ay butuhin na, dagan na kuyab. Naibog lang ka, gwapo ko, ikaw dili. Pakpakan pa ka, karaw pa ka. Nakasak mo na niyo. Okay, yes, doon na kay comment, Board Member Willie. Okay. Doon na text, sir. I-apply daw na ito locally kining FOI kay diha ko sa itong kapitulyo naguba, wa ko no takahibalo unsay nahitabo. So, mura ko no, partly lang ba? I-apply ko no, unsa ko no nahitabo. Wa ko no ikulang ko no sa information unsay nahitabo diha sa kapitulyo. So, una i-localize ang FOI. Mo lagi ni akong sulti ka kanina. We have already enough laws on this, no? Local, especially national laws, no, nga makatabang nga makaibaw gyud ang katawhan. Only it's a matter of non-implementation, no? Sama lagi niani karon, no? Diri sa Kapitolyo, sa mga nanghitabo, no, kay bisan gani ang atong mga national offices, like for instance kining Commission and Audit, daghan po kay lang strict po kay lang polisiya mahitungod ini paghatag og mga papeles nga mangayo ang atong mga agency sa gobyerno, no? It's a matter of kuan lagi kini sa matter of strict implementation, streamlining of the implementation of the law, no? Kay ug ginani gyud mahitabo nato bisan palagi kung sa kadaghan na sa balaod ang atong ipasar, pero mo lang gyapon ang atong pag-implementar, dili na gyapon ta magkakabot ning atong gitinguha, no? Nga more or less di ginato totally mawala ni pero ma-minimize nato ning mga kaywian sa atong kagamanan. Okay, thank you so much. Kana na ang concern, kana na ang namagoy mga padrino. Like karon sa issue no, we'll go back to Napolis nga ni surrender kay agi sa 10 million nga bounty nga gibungat ni Pinoy. And then gitagaan ko ng special treatment sa Malacañang. Then ang reason po sa Malacañang because her life is at stake. Kay daghan kayong gusto po nga patsyon siya. Kay daghan siyang nahibawan. Muskwilo niya o kinsa kayo ni sila. Ana, kay murag part po siya nga mastermind ba siya or kuan siya, kanang conduit siya sa sindikato. Nya, mingon po daw ba nga state witness, mingon po si Diliba nga dili pwede state witness kay she's the most guilty po nga person. Mao po na ingon po ni Ombudsman Morales. So along this line sir, moram ga-circus na gyud aning niya. So what happened? Actually ang kinigong naitabo karon, no, ang nakadugang yun ini o ka-confuse sa mga tao kini man po ang atong media, no, supra kay ang atong paghatag o
freedom bitaw sa atong media nga bisan gani ang mga detalye nga nahitabo sundon lang asa David punta no sa ubang nasod dili man ni nani. No mo na makaingon ta nga special treatment because nakita man gud sa mga tao nga mao ni ang nahitabo. Pero wa pa po ni gi-cover, dili po ni makita sa mga tao kay actually we have bisang asa nga bersyon mingon tag sa on the part of the government ila pong gusto nga protektahan ang tao, no? Sa mga tao po gihatagan pa ang ila pong interpretation is gihatagan ng special treatment. Now both sides dunagyoy katarungan nga maka-komentaryo gyud, maka-criticize gyud sa whatever action nga atong himuon. But the bottom line of this is we should go to what unsa gyud hinungdan kinsay gyud culprit niini o insakto gyud ang investigasyon patas fair o makita gyud nato og kinsa gyud asa gyud ang sayop niini. Okay, yes sir. Usay po na maka-confuse ato pong mga public officials. Diretso din og press release ba? Press conference inana dayon pagpungutan na nga whoever brought the idea nga she can be a state witness. Ingon dito sa ka-department ka, depende na niya. Kita ka? So sa ito pa, sila mismo dili magka-istorya. Kanaon taog, pag-ingon kita karon nga, she can be a state witness or not, kinsa may responsible? DOJ. So katsya rin tayo mo istorya, pwede ba o dili? Because after all, the DOJ will be the one, no? Di ba? To determine whether they can be dropped as a state witness or not. Nganong mga DIG mo istorya, asa patong uban nga walay labot, mo istorya sad, and they are all from the government, by God. So they should put their acts together. So sometimes the media, di makuha raport. Okay, news ko na. Maingon ko ka karon. Yeah, that's news. So I will quote you. So, mura tingali og di lang po, nakita ka, mayroon po tang tao, no? We suggest nga, our big people in Manila should also put all their acts together and be matured enough in their statement. Di lang kay, basta magawa lang ka sa radio, sa newspaper, okay na ka, may na kayong laki, no? Bitaw sa Yes. mas lamig ko nung nang balaos bukid kay tiki-o diretso. Pero di pud mayo. Yes sir. Sometimes good no sumpay itong Yeah, go ahead, sir. Kang Congressman Barinaga nga sometimes kini man go publicity no publicity man go ang atong usay ang atong matanaw nga makahatag-tag statement no tinuod man tong sulti ni Congressman Barinaga nga bisan nga ni sila doon naman ko'y gamay lang nga comment nga possibility nga imong state witness salon dayon then motubag pong pikas mo nang makonfuse ang mga tao no. Why not just leave it to the court? Nainog doon naman gani mga inanang nga statement. Be very careful og mahimo gani ta mohatag og mga statement nga ma-preempt ba ng mga concerned agency like for instance the court, no, the prosecution or whoever nga di na to ma-preempt kung sa maayong buhaton kay this is mainly the cause of confusion na ang mga layman musalo magilene then komentaryo daghan na dayon ang mahimo nga maistorya mo ni maka-confuse nato nga plus kinilaging media nga gusto gyud og makakuha og mga maayo nga news balita di sundon gyud asa gyud makuha ni asa dapat to. Sir, excuse me sir, but then again, it's part of the policy of President Noynoy under the batuid na daan ang transparency. So, transparent. So, ang media, anywhere, makaadto, makabalita, transparent, di ba? So, sama, dinig na lang dyan kay transparent ko. How can you be transparent when you are confusing the issue? That's not transparency. But then again, You're beclouding. on the honest belief na ang ilang gihimo kay transparent sila o ilang istorya. Ang kwan ni Ded, dili ka mo kubits. If you are not involved, then that is what you call you maintain your dignified silence, no? Okay, wa mo kilabot. Ngano mo labot-labot mo ka? Okay, sir, Vice Gov. Kini di akong transparency, yes. Mo gani programa nga transparency that will let the people know what is really happening unsay mga nangitabo sa gobyerno but not on some other nga masubraan na pud nga maka-confuse kay kini gihimo sa like for instance kini gihimo ni presidente nga
katong iyang gikuan nga kinahanglan atog yung gukdon atong dakpo ni hatag siya bounty, that's enough. Pero kato ng uban nga mga side comments nga mo ni mahimong state witness dayon daghan na kayo mga katay-katay, that is not part of di kanang transparency nga giatag sa nga mo'y programa sa atong gobyerno, but lain naman po ko na makakonfuse naman po na sa mga tao. Yeah, sir. So, kita tanan mismo po libog na lang po taog unsay tinuod ini niya. So, yeah. So, Edgar, your question please. Sabot ni Vice nga, kinahanglan po lang sa gobyerno ng side, careful po sila sa ilang mga pronouncement. Kaya taga-media, pangita man yun ang goal yun. Baka kita ang taga-media nga na anggol nga sundon man yun na. So, you should also be careful sa ilang mga pronouncement. Dili makita glusot ang media. Kaya this is a part of the campaign sa kanini ang tuwid na daan and kanini ang transparency. Vice, going back atong sa kaling ipundo ihatag na ito na sa local government unit. Kaninga punto against sa kaso sa graft and corruption sa Pilipinas, do you think nga na ay kausaban, kalainan, if it will be to direct na ito na sa mga local government? Ang akong puti pasabot nga i-direkta na to sa local government, not necessarily nga to idiretso apundog yun sa local government. No? Let's say, si Congressman maka-attest man ini. Let's say, programa sa DPWH, like for instance, construction of a bridge. Now, i-download naman na, implementar din, mutabang ang local government nga mo identify nga mo niya mong gikinahanglan, dili na mo ni maapas, dili mi kagasto nini tungod sa kadako sa proyekto. So, that's the time that we will ask for funding from the national government. So, this may be part of this fund, no? Like concreting, construction of roads, irrigation sa agriculture, other social services, hospitals, health services. So, in other words, ang buhato na is let the local government also participate on this, no? Not necessarily nga umingon ta nga let the local government implement it, but dili nabot pasabot nga ang kwarta sa national ato idiretsog hatag, bahala na po ang local government, no? Kay mo na po ni sinugdanan sa lain na po nga problema sa gobyerno. Ang ato is dagan man yung proyekto gud nga atong problema sa local government gani ginato makaya, no, tungod sa kadako sa proyekto. That's the time nga daghan bitaw atong proyekto diri nga sa national like DPWH, DepEd, agriculture, irrigation, gikan man as taas. Then nganong mang na-implementar na to, that's kung mo masabot nga inanaon na to pagpaagi, no, sistema. Let the local government participate, nga dako ang role sa local government. Local application man yun kining ang mga lawmakers, ang congressman o senador, naroon na sila dito. So, mas nagdako og role ang local government, mo-assist na lang ang mga lawmakers nini. Okay, thank you so much. Yes, sir. The local government should identify, no? Pag-identify, paingon ni device karon nga, we need a bridge. Okay, pila na mga 100 million. Dahil, the NEDA should put that, di ba? Pag during the committee hearing, pag tanaw ni mo dito nga, wa man gi-include mo ang 100 million worth of budget, kumpatihan ko na sa congressman. That is where lawmaking comes in. But dili mo identify mo ng I will give you bridge basta wala na kinahanglan. Sa kung ingon sa una, pag ingon nga, okay, barangay captain, I'll give you a bridge. Oh, dawat siya. Pero, but sir, waman may bridge diri sir, awa may river. The river will come next. Okay. So, under that line, sir, Sir Matoy, nalipay ka karon nga dili ka kongresista, kaya abulis man ang PDAP. Malipay kitag silitang congressman. Pero, more or less, kaning, we might be able to help, no, if we were still there, or basin nalaboy tayo noong tagdakot dire, no? So, it depends on the time, no? Pero na ako, I'm contented where I am now. Di ka pa mas Manila, no? Mga kaya kung na-storya doon ako yung ito nga. Actually, para pa man i-abulis. I-suspend lang pa. I-suspend. Kaya pa siguro nga maybe this pork barrel itself, di kita mabulis. Lahira lang tayo kumagi pag sakay, nahanap po lang bago. Pero I don't think so nga mabulis ni. Because kanili ang kuan, daghang man ni pride pilotin yun. Ang mga kuan nga
mo implementar ang mga wala mo magi po na. Pamagay sa trabo, tabang sila. Tilay lain ang tilay ang pamagay sa on nga i-ensure gyud nga dili na gina mo source of corruption. Pero kung nabi yung dito sa local government, marami gyapon lang magami kulap ng mayor. Na magyapon is like monitoring so project. Ang auditor sa liya ang mga ahensya nga gitahasan sa pagmonitoring ng mga proyekto, kita mo lihok yun. Dili kayo magtanga lang po sila. O ba po niya tiki kung sabo po sila. Gihapon ko. Dit. Kaning pork barrel, if I'm not wrong, no, originated from America. Diba? Pork barrel. Mabuta doon na siya bring home the bacon. No, sa ito pa, successful na imong pan. O, karon, nagsige pa mga po ng pork barrel sa Amerika. Pero why is it that it is an issue? Sa atong pork barrel dire is an issue. May gani ang sa provincial board of sa city, kaya at least ilang pork barrel, pork and beans ra. Gabar kayong pork barrel and beans. Nagingon niya ni Board Member Lee nga pork pilata to. Go ahead, Boy Lee. Comment? Walang sa panahon mga experience na musauna sa CDA o CDF nga matingala lang ko nga sa opisina nako ano may mga 5 kabuk supplier na budre supplier bas may electrical supplies sabi nagog nanganbas ba sila kunsa ay nagpaybaw na sa Manila nga na ako nagkaming nako na i-download na kwarta kung may kayo nakipalo mo sa ito ba tuwa na sa taas daan iluto na daan ito ako ba na nga balik ko na mo, yung sister yun may aning sistema, usbon yun yung sistema, o attitude sa tao. Kaya bisag may ang sistema, o attitude sa kadawat sa kwartang kawatan, mga awat yun na. Yung saong pagbutangan mo nagpako ng likod, munang sapulan po noon. Kaya doon ang may text po na nga, na naman ang sistema. Pag-implement lang strictly sa sistema. So, Sir, Vice Gov, do you think na i-abolish completely ning pork barrel daghang gyapong manglansar ng mga politiko, congressman, senador, or wala na jud kay wa na may magamit? Depende ni dit no kay ni mapud mi mag-congressman. Bitaw, ang ako ini is if our intention really is to help our people, to serve our people, you know, public service, di na nato ni una-unaon na let's say mudagal lang ta o congressman tungod kay naay pork barrel. So ang atong tuyo ana is mga wartata, no? But if our purpose is public service yun, service sa katawan, then naay pork barrel ang wala. Magpadayon ta kay mo pa po ni sa kuan pa ni Congressman Marinaga, parte man po ni sa trabaho sa congressman, no? Nga makatabang po kay development mo po atong ikinalan. Now, let us take an example. This is a second district. No, kaloy sa Diyos, ang implementation ni Congressman labad-labad sa iyang proyekto, murag wa man po tayo nakita nga murag dunay ghost or whatever. Kaya nakita man po nato ang mga proyekto, no, resulta sa mga gipang dapat nga mga proyekto. No? So, mo ba na nga ang amo yung kuan ini ang paagi yun, no? Paagi. It's a matter of system yun nga. Dunay check, dunay maayong pag-supervise, dunay mo tanaw yun, ug maayo wag yun ang pa-implement. Okay? Kasagaran ko, mo maninitapor mga ghost, NGOs, mga ghost, mga beneficiaries, ghost project, ghost foundation. Kay mamampunin ko na hitabo po nga gialaw po na muhatag ta og muhatag po og mga ayuda sa mga NGOs because of our party list system also, no? Kini party list system mo po ni usapod nga na gihatagan po og dako og katungod ni mga NGOs, no, nga mga GOs nga maka-participate po nining atong panggobyerno pinaagi mga proyekto. But ug ato lang lagi yung ayuhon og implementar ato man gyud ning monitor, no? Kay karon makita bitaw nga imagine katong kang Napolis pila ka buok NGOs nga nagbalik-balik lang ning member sa board, no? Lain-lain lang ngalan pero mo the same persons. So mo na diyon og atuon na nga pila na katuig ka na tabo karon pa nila nakita nga wag na isakto address. No, it's a matter of implementation yun, no? Yes, thank you so much. So, you are saying, sir, na sa second district,
kanang swerte kayo ang mga katawan diri kay nakapili ta og congressman nga project oriented, result oriented matud pa ni Sir Matoy Barinaga kay previous man pud siya nga former congressman sa 2nd District of Zamboanga del Norte. Okay, so ato lang i-inform diri. experience Yes. sa bitaw naman eh. Sige, go ahead. Man yun sa eleksyon, may niyog, yawa, pilag yung nagasto na yun ba? Alaala mo, tug-anggay ko, buwak yun. May buwak yung alkansya. Bawa ka kung say, tubag na, bawi ni muna, dako kayo yung PIF niya. Ano sa may pasabutan na, gawato na ito ng parang mabawi. Sumala. I don't know. I have never experienced that PIF, pero balik mo, insister gan mi nga, di lagay, katubang, gisulti na ako ganiha nga, nay kwarta, bahala na ka na, dili. Ito tipay ito ang project nga, asay pang yung, nay tulay guba, pila mo na, 50 mil, nay 50 mil, o ka na, di kay, yung, pangita sa tulay dahil guba, na may 50 mil daan ni mo di na mao ng attitude. Di na mao ng attitude. Okay na. That's one way of justifying Oh. the act. Okay, Okay, yes, sir, po, Matoy. identify tayo. Pananita katong PIF, no? PIF. Unsay mino? Butan to sa infrastructure lang. Can it be used to augment the financial assistance? Posibility nga di pwede, kaya that is governmental, di ba? Para salary, no way. Pero kanang mga projects, mga eskwelahan, Mino. na. O yung mino yung hamburger palito niya, pandisal mong gipalit, alahin, ana. Nagos mino, hamburger ko na. Balik kag pandisal, kaya rin makasave ka. O masul bulsa tong sobras pandisal. So, Vice can make a mino. Yeah. Yes, Vice Gov. Tinood man gina, no? Kay ako, I've been in the government service for 22 years. Doon na may ginagmay sa panahon pa ni Mayor pa si Congressman Barinaga sa Dipolog. Kauban naman may. Doon naman tayo mahatag sa atong mga katawan. Pinagi po kining mga ginagmay nga mga og tawgon nato ni pork barrel, pero dito man diretso sa mga tao, no? Wa man gyud na masulod sa bulsa sa kuan. Unless siguro wala gini gihimo na dayon nila ning mga ghost project, ghost NGOs kay siguro mo na ilang paagi nga ang instead nga moabot sa tinuod nga benepisyaryo dito mapunta sa ilang bulsa, no? In the same way nga diri sa atong probinsya, tinuod man itong sulti ni Congressman Barinaga nga kining PIF, this might be only applicable to hard projects, soft projects, but not financial assistance sa atong mga katawan. Kaya murag ako kitang balaod ini nga makatugot nini. Kaya mo ni may tabo, siguro wa na hard project or soft project, financial assistance sa lang ni tanan, no? Muna mo nga gani po tan-awon karon sa bagong administrasyon sa probinsya kining PIF, no? Kay sa among nasayran kani adto hasta man financial assistance gialaw man nila, which is para nako gyud di gyud na maayo nga atong ialaw. Kay di man guna private fund, no? Gikan mo guna sa gobyerno. So siguro pinagi og palitan mag-repair sa atong merkado or eskwelahan, then siguro pwede na dito ihatag. But not, but not nga ingog, kikinahanglan na mo dire 10,000 pesos para sa among ipalit og tambal sa among pasyente, di po na murag layo ra nas tinuod. Okay, thank you so much, Vice Governor, for enlightening us, no, with regards to this matter. Any more comments? Edgar, you have still your question. Go ahead, please. 10 minutes to go. Last question. Last question na lang nila ko siguro dito labahin aning ni ang PDAP og kini ba Vice sa imong paglantaw is a murag first step sinugdanan to curb other kaning corrupt practices pang mahitabo kay gingon dangin nga aside from this PDAP na pay dakang fundings nga mahimong kakuhaan sa corruption. Kung this nahimo ba ni kabasihanan o niya o kaning niang punto nga maglikay na nga mahitabo pa ang hitak ng crop and corruption des mga pundo sa gobyerno. Kining gihimo karon sa atong gobyerno, no? We just hope nga magpadayon no? Labi na ning investigasyon may tungod din kay wa po ni linugdangan the same thing will happen, no? Like for instance katumitang pagbuto sa CTE bill
amo to NBNCT. in BNCT deal amo to kun sa naitabo na karon nahilom naman po kini kon. Tago niya po si Jun Actually, Rosadas, mga madre. Personally mo po ni ang comment ni Attorney Ligorio nga atong yung system po sa atong justice system no nga dunay time nga buto kay ni very controversial, very popular headline no, pero pagkawan wala dinatagibaw kung sa naitabo no karon kining na police case bida bisan pagbata kay mo kung sa ning himong na police no. So mo na nga let us just hope nga with the kining ang sincerity sa atong presidente nga ug mahimo dunay gyud ni linugdangan sa atong investigasyon. Thank you, sir. Yeah, Sir Mato, we have little time Tama na left. dito yung ni Vice, ni pare Ruben kay sa state, you remember Watergate? Wa mo tagay mo dunay Watergate, ba? Wa tagay mo. Pagbuto, diretso resign si Juan, no? Sa to pa, well, on the make, kita god, wa pagali kasugod, press release naman sige. So, mura kagaingon nga, batay niya, kaya sunod, no? So, mo na murag mga diferensya tingali. Yeah. Pag-transfer na police, gatangan sa Manila. News good na. Mexican sa na. That's news. Okay, wala na tayo panahon. Bisa maglalis pa tayo karon, but we are running out of time. I'm sorry, guys. No? Next Sunday, God willing, o di madayon ang brownout, atog yung imbitaron dire, kaming Edgar Sabot may kay. Supposedly, karong Domingo ha, appeal na to si Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad o si Vice Governor Senen Angeles and Vice Mayor Horacio Velasco. And then, busy jud kayo until Friday afternoon, busy jud kayo si Congressman Labad-Labad dito sa Manila. Pag isi time nga makauli sa Tipolo. So hopefully, dili ba dahil ang brownout next Sunday, naa si Congressman Bolit Halusos ato tong i-invite Gar, and then Congressman Rosindo Labad-Labad. Nagwonder si Edgar if we can sit together, Congressman Bolit o si Congressman Dodoy. They are civilized people. Yeah, wala ko yun. No harm. They are civilized. Why should we not be Yes. each other? Eye to eye. Kay kini ni ang atong kapihan sa Dipolog is open to everybody. So, muna. Makauban man galing si Marquez o si Pacquiao ay sa paaway. Yes, bagay na dyan. Kumpatihan na yun na. Sa mga kwalit, sa politika na. Pero sa gawa sa politika, okay ra gapon. Yeah, like mali nga, you see sometimes lawyers are fighting, are boxing each other sa korte. Pero when they go out, okay, they are hugging each other, laughing together. Happy together. Konsihal, nagpibalo lang ko nga mauna siya. Wala ko nakigladis. Kay mo nay ato ang para na preparation next Sunday pohon. Kung dili madayon sa NGCP ang brownout, kaya ato patong gihangyo. So hopefully, o dili madayon ang brownout karong next Sunday pohon, si Congressman Bolit Halos-Hos ato yung pa rin kamutan nga maka-attend diri og si Congressman Dodoy Labad-Labad og si Congressman Isagani Amatong. Silang tulo atong likuron rin mahimo po. We hope that imong FB will be burnt sa mga questions nga Yeah, we will throw to them. dagantaan ng burning questions. Public no? Yeah, kaya ito man na i-post, sige. Dayon, wala nagyud tay panahon, I'm sorry to say, present issue of the day. Anything under the sun about Congress kayo. First time na nga mag-gather na to diri ang tulo ka sitting congressmen sa atong probinsya. So, we have no time left, no? So, para na lang sa ato mga bisita diri o sa ato mga convertible nga mga guests, nga mga panelists, no, nga mga libakiro o guban pa. We'll start with nanako ang microphone. I'm sorry. We'll start with convertible. Sige. Honorable Board Member Ronilio Boyli. Itanong ko anong news dito. Murag prihan yung laon ni na polis. Ako kay Kiana. Laruhan na. Kay naabya tayo legal consultant diri sa kapihan sa Dipolog. Ako kay Balo. Nga na si Attorney Kenya Cruzal. Tanawa o. Sero, ila kong giaway? Kini total kapihan. Parting statement ha? Wala ko gaingon unsa. Daghang salamat din. Ako nawa na lang komentaryo kay Wala na kong parting statement na. apik kinamatong oras. Ako na lang ipasang mic ni Ligorio. Let ang
sama sa usa ka Paraguay, dili kalikay o dili kasuko. Kung palitan doon ay Parting statement, impression Konsihan. magaling. Wala na tayo time? Atlanta ka ron? Wala pa. Wala tayo time. 5 Maligala, minutes na lang. salamat kayo nga. Salamat kayo nga napabinaw mo sa luwa katakna sa atong kapiyan sa Dipolog. Hinahon pa unta nga magpadayon ang inyong pagkalamo aron ma-update ang inyong hibalo kabahin sa susama nga palagway nila pulis ug init. Salamat kayo. Sunod na ko ka na ko patingugon. Parting statement from Vice Governor and Presiding Officer Sinen Alvis Angeles, sir. Daghang salamat no sa Ayaw rabi na, sir, no? sa atong discussion sa kapihan no. Although this is our opinion no, may tungod nining very controversial nga issue karon kining pork barrel o kining yang scam. Manginaot lang ta nga nakaatag ra pud ta og mga opinion atong idea nga masabtan na po sa atong mga katawhan. Ang ato lang atong itinguha nga kung may mo nga kini ang tanan mapunta gyud sa benepisyaryo nga mga katawhan no, dili lang sa sektor nga butantag gihatagag pabor kundi dili sa kadaghanan kinadaghanan nga mga katawan sa atong probinsya, sa atong nason. Thank you so much, sir. From the panel, Paul James, any announcement? Okay, good morning na lang sa nagpaminaw, especially sa gawas sa Naspeto Arman and also to Merinol and to Gigi Dinawanaw. Okay, happy trip and happy na rin that nakikitay up sa mga network nga naasa ubang nag-online para mas lapad pa ang atong pagpahimo sa tuang web streaming sa tuang programa Kapihan sa Dipolog. Ang 700 nga website mo tutong i-negotiate nga doon natay live na gid nga mura og TV presentation nga by webcam nga dagko nga camera nga mo cover sa programa Kapihan sa Dipolog ligapon sa Hotel Camilawan. Thank you so much, Edgar. Soronda. Okay, and with this also innovation na to, Paul, mo ni panahon nga with this different webcam, with different mga kuan kanini ang live streamings, doon na questions will come in from different pwede na sila mo sit down kakadayan nila nga website para mo throw questions through our streaming, to our live streaming. Thank you very much sa itong mga guests o sa itong mga convertibles kung si Edith pa. O sa ay na lang boy. Mapiro niya ko sa Sunod na linggo na, Judy. Thank you very much. Happy Sunday sa tanan sa tibuok kalibutan nga nagmonitor sa itong live streaming. Og happy Sunday, good morning. Thank you so much, Edgar Soronda from the panel still, former Congressman Matoy Barinaga. Daghang salamat dito. Salamat ta sa itong mga guests, no? Nga at least makaingon ang taga sa Dipolog, wala po ta nagkatulog sa mga controversial issues. Labi na gyud ning PDAP o kaning FOI. O kita magpasalamat sa kaning social media sa Pilipinas, no, nga na tawag sa atong atensyon sa marasad sa revolusyon sa Egypt ug sa ubang Arab countries agi sa social media. So makaingon ta nga katong giingon sa social media sa Pilipinas basig mo correct ni siya og unless our government officials will take heed, it will create a pork barrel spring, no? Maka itabo. So daghang kayo salamat og happy Sunday to everybody. Thank you. Thank you so much, former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. At this instant ato paninguhaon next Sunday pohon kung dili madayon ang brownout sa NGCP. Atong yung paninguhaon nga madala nato sa kanginan o ingon man sa ato ang social network sa atong Facebook atong live streaming si Congressman Seth Frederick Bolit Haluso sa 1st District, Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad sa 2nd District o sa 3rd District si Congressman Isagani S. Amatong. Uban sa itong mga panelists dire nga mga convertible pod nga mga guests, no? So daghan kay salamat ngadto kang Silbert Tinduyano mo gidala sa atong IT www.rmndipolog.weebly.com sa live streaming, si Tax Ilumba sa atong airtime sa DXDR, si Danny Luo dito sa station, salamat kayo sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte. Until next time, happy Sunday everyone. God bless us all. Kini si Edith Pahitito mo inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Ngayon kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.
Okay.